JR. So po, Sir Buddy. Yes. Lampas na po kayo for agent. Lumampas ako. Apo, yung building po dito bago po mag-agency. JR. Magandang umaga po. Si Father po. Ay! Wow! Ay, grabe. Hello, sir. Morning po. Hi, sir. Sir, basta po? Ano po? Siguro po yung... Ano pong main business niyo, sir? Ako po sa ngayon ay heavy equipment rental. Okay. Kasi nung medyo nag-isla ang trabaho, Apa. nagtanim ng mga puno sa Farming. Kasi farming po. Lagi kita nakikita sa YouTube. Ay, sabi ko yun, sa anak ko ay subukan mo nga. Baka tayo pupuntahan din. Napakaswerte ko na napuntahan ko. Nanonood po kami, subscribe din po na. Morning. Morning, ma'am. Uy, may pa-welcome. Ang prezi. Uy, may gano'n. Talaga, sir. Sabi ko na kapag dating. Apa. Thank you, sir. Di mami ang sinala po. Apa. Ay, grabe. Kahit po muna. Saan po ba kayo nagmula niya? Quezon City, sir. Usay magmamahal ng konti kaysa Naku, sobra naman po. Grabe. Ano po yung tayo, ano na? Grabe naman ang handa. Palagi ng pagkain. kanina pa yan. Opo, kanina po. Ito naman yung ngayon. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mamalengke online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the thanks button. Ganun nga po. Sir, kayo po si HBR, ano po ibig sabihin ng H, sir? Ang HBR po ay yan ay aking initial. Oo. So, lagi ko ginagamit dahil nagkataon na yung aking business name, HBR, HBR. Industrial Construction Corporation. Ah. Kahit nung nauna pa, laging ginagamit ko sa unahan ay HBR. At kahit anong tinatayo namin ngayon, hindi ginagamit ko kahit sa farm, Apa, HBR. kahit sa pre-farm. Pero anong talaga yung first name niyo, sir? Ipulito po ako. Aking middle name ay Barito. Aking first name ay Ribadulya. HBR. Mga apo na po yan. Bless. Oops. Tatlong aking apo, yung sa'yo nasa Balpa. Pangilan sa JR? Siya po aking bunso. Bunso. GR. Kaya HBR, hindi HMR. HMR naman. Si Daddy. Ito, Mendoza Rebadulla naman po. So instead na HBR, HMR po. HMR. Mawala ang Mendoza po pagka ginawang beef. Civil engineer po yan. Tuturo sa beach. Batangas. Stay tuned. Nakalib po ako ngayon. Gusto kong Hindi pumasok. sumama sa... Para... Mamit lang po kayo. Ay magkasama-sama lahat. Yung aking anak na pare sa espiritu, dahil si hindi pa yung medical, binigyan ako ng, pinadalhan dito ako ng 11 tupa. So, sa isang tao na walang idea, Oo. hindi ko malaman kung paano alagaan.
Oo. So nanood po ako ng Kaya nakita niya yung channel. agribusiness sa YouTube. Nakita ko po kayo. Opo, Kayo opo. mga pa-seminar ng mga eksperto sa kambing, tupa. Opo. So, nakita ko nga kayo, ay di pinag-aralan ko kung ano yung tinuturo, yung mga nag-share, di aking ginaano. Kaya po ako nagkaroon ng pag-aalaga ng kambing. Nagsimula sa tupa, di nakakita rin po ako sa YouTube ng manok, yung sa agribusiness, sabi ko kay Mrs. Maghanap ka nga nito sa Facebook, dahil hindi po marunong mag-Facebook eh. Hindi naghanap. Hindi nakakuha din po ng manok, at po mamaya makikita ninyo yun after ng ating pong pagbisita sa aming tree farm. Opo. Dahil yun naman tree farm kong yun ay ginawa ko nung malapit nang mag-start ang pandemic. So, more or less ngayon ay tumatakbo na sa pa 4 years. Malalaki na. Oh, may mga medyo tama na ang laki. Kaya sabi ko kay JR, siguro kontakin mo si Director, Bade. Baka makakursandahan mag-visit sa atin. Hindi naman po pinaulakan. Opo. Di mamaya po ay iyan ang ating papasyalan. Hindi, serious. Sir, ano po? Opo. Ma'am. Pilat po tayo dito. Apo, sir. Ano po yung chicken doon na konto? Oo. Ano po yung native? Opo. Gusto ko ng maraming Marami po. gulay. Alaga ko na tinagot. Ito, sir. Oo. Sweet and sour. Anong isda po ta? Yung lapu-lapu po. Ang lapu-lapu puti na. Puti siya na. Ayan. Anong tinuturo mo, JR? Sa ngayon po ay still design sa civil engineering department po. Then meron pa akong engineering mechanics. So industrial engineering department naman. Ito po yung sarili naming katay, yung kambing. Pag po kayo bumalik uli, kung may pagkakataon sa susunod ay tupa naman. Malapit na po yung pakita. Dito lang, sa kabila. So tatawid ka lang po dyan direct. Tapos yun na, mismong farm na po yun. Kasi nga po, inano ko siya ng aliwan laan. Opo. Kasi kung ilalayo ko po ng farm na babiyahe pa ng 10 minutes, 15 minutes, ay parang hindi na aliwan yun. Talagang purely negosyo na talaga yun. So rin naman ay magamat ng capital din, ay di nare-relax. Yan po ay walang oil. Yan. Kaya po sinabi ko kanina, makatikin po kayo ng aking alaga. Excuse me, champagne. Sila, bigyan mo. Ano po to, sir? Champagne. Champagne eh. Tikman po ninyo. Sa kambing din po yun. Kambing po yan. Medyo matapang-tapang lang po yung lasa niya. Masarap po yung pangpulutan. Pero nung matok yan po, inuulam na rin. Ano mo sa sarap ng ulo? Kailangan ka pa ng kanin. Balik po kayo. Maybe Engineer kayo, sir. civil po. Ano po? Yan po ang free-range chicken. Baka maya tayo din. Pati kanina ko ng 4 na manok. Nakatingin sila ng... Ipagpasensyahan po ninyo, ba? Lutong, ano yan ay lutong bahay. Sarap. Ano po tawag dito? Yung kulang na Champagne eh. na ganito. Champagne. Champagne. Sarap. Okay lang po siya. Saan po nakasen si Father? Dito lang po sa bayan. Dito lang sa bayan. Ay, Pupunta ka po sa Pada. parang di
Siguro, tapos na siguro ang misa. Siguro yung Archbishop po ay siya nagmisa ngayon kanina. Pero patapos na siguro. Sabi ko, pumasyal dito tapos na. Para po kayo magpangita. Noong isang araw kami nagpagawa ni Father na yan. Siya nag-design. Oh. Yan dala niya kanina. Nagpagawa ng long sleeve yung caretaker. Oo, dapat na si Father. Sabi ko ang aking anak yun po yung anak ko sabi ko sa espiritu dahil hindi ko naman siya adopted. Kaya iba naman adopted. Kaya sabi ko sigit pa siya dahil siya tinuring namin na tunay na anak na rin. Hanggang huli siya nang dumating. Kaya sabi ko yung anak ko yung 6, siya po ay pang-anim pero siya ang pinakapanganay. Dumating sa aming pamilya ay pari na. Ito po siya po ang bunso. Siya ang panganay, siya po ang bunso. Panganay na bunso po, si Father. Kaya ako nagtatawanan yung mga kapwa pare pag sinabi bunso na, panganay pa. Yung pong ating pupuntahan, kung okay lang po sa inyo, ay San Pascual. So, karating ng Batangas City, naiipit siya ng Bawan sa Pascual, din Batangas City. Dadaan po tayo dito sa bagong Diversion Road. Siguro naman po doon pag tayo nagbiyahe, kay 10 minutes, naandun ako 10 minutes. So, hindi tayo po iikot doon para makita po rin niyo yung aming mga tinanim. So yun po ay sabi ko nga ay 3 years. Kaya mga paapat na ngayon. Di pagkatapos po doon, okay po sa'yo, tayo po babalik, dadaan ulit dito. Simula po dito, papuntang bundok, mga more or less 15 minutes. Nandun ulit tayo. Saka po tayo, pag naano doon, babalik po tayo, pwede na po natin silipin yung good farm dahil nandito lang po eh. Di siguro tayo gutom na uli noon. Kakain muna uli. Mainit po eh, mahirap po maghanap ng mga gagawing materialis ay talagang So, pumunta na kami ng Norte. Besiha, Tarlac, Pangasinan. Abot ako ng Ilocosur. Tama ba? Ang dami yung Napunta niyo si Mayor Sumabat. Abot ko. May dalawa po kaming line po niya, Bineo. First time lang namin nagpakita, pumunta ako doon. Ako na nabigyan niya ng dalawang dumalaga. Hindi ka niya bibigyan nun pag hindi ka seryoso. Pero, kaya nga, nagpaanak na kami. Sa maiksi na panahon, na-experience namin. Kasi isang tabi ko na muna yung sinasabi nila na mag-aral muna. Nag-aral din naman po ako konti. Sabi ko ngayon sa mga YouTube. So, okay naman. Wala namang namatay sa binili ko. Nag-anakan pa nga eh. Ano bang pakain niyo? Ano Challenge po kayo. Kumpay ng pormero. Pero ngayon po ay pakain ko na po ay corn silage. Dahil tapos ay nagtanim ako ng mga legumes. Then yung kanilang feeds na concentrate. So gumagamit ako ng Ferromsol. Akin na Paul. Paul ay Doc Paul po. Namit niyo na si Doc Paul. May kambing din po na nakuha namin sa Pumarito po sila sa amin dito. Wala. Kasama. Nauna ay si Doc Paul. Doon siguro mga isang buwat kalahati na bumisita rin dito si Ma'am Juna. Si Daddy po talaga ay hindi taga Batangas. From Quezon po siya. Quezon Province. Talaga sir? Saan po sa Quezon? Lopez Quezon po. Sa Lopez? Nakita ko yung inyong pagpunta doon. Oo.
Sabi niya, sisipag mong mga ere. Ano, bilyahida, ano ba yun? Tapos, basa ang lupa. Hindi ko pa ka naabot yun. Hirap ulit, hirap isa. Ano ba yun? Actually, nag-ano ako doon. Halos, ano to dun eh, babagsak siya dun eh, dahil sobrang talagang layo. Halos mag-collapse ako doon. Pero, hindi ko po kayo nakikitaan ng kayo nagdireklamo. Kayo nagkatanong na, di ba nga? Wala. Kaya sabi ko, bilib ako kayo Dok sa inyo. Ano Talagang- ano po yun? Pagdating namin doon, hindi ako maka-work, no? Yeah. Tapos, 2 hours na nahiga ako na siya, tapos Tapos nung nakita ko yung oras, alas 3 na, wala pang nagagawa. Bumangon ako. Kailangan ko magtrabaho. Pinapay ko yung tulog siya dun eh. Yun ang isang bagay na nakita ko na ako talagang ano. Yung iba ko nakikita ko, pinapuntahan din ninyo. Pero mahirap yun, pinuntahan ninyo. Mahirap. So talaga sa challenge. Ayun din, pag lumakad ka sa kayo na quit ang bagsak eh. Gano'n. Pag hindi sanay. Ang mami ko po ay taga Quezon din po. Pero Nag-migrate ka lang dito ganyan sa, nga. sa Batangas. Migrate ka lang kayo dito. Oo, 1992 Sa, po. Ari mga midin Batangas na ko yan. Kaya ang mga Batanggenyo na. Ako lang ata pang Batanggenyo sa Hindi. mga Kami mga upgraded. Kambing. Upgraded. Ang tuwa yung mga tao dyan. Yung sinasabi ko, upgraded. Upgraded Batanginyo. Dahil po, kaya yan hindi pa kalakihan, lagi ko pinupruning. Dahil ang number 1 kalaban po dyan ay bagyo. Yan po ay noon ay naaawa akong pruning. Ako, tinamaan ko ng bagyo ay laki tumba. Dami ko namatay. Ang dami kong pinaglulit. Na-improve nyo para tumaba lang yung puno. Hindi, isa na po yun. Pero ang number 1 kong iniiwasan na yung bagyo. Kahit na ako habagat, tumba. Kung yung po hindi ko pinapruning, hindi sarado. Doon ka sa lalim. Walang damo, sana. Matay. Eh ngayon, diretso po ang linis. Ma'am, una po kami. See you later. Bye-bye. You're going down to? Let's go. Let's go to the floor. Ay, gusto daw naman sumama. I want to go to the floor. Nasigla ng aking mga apo. Who will go with? Pwede ko na po ita. O, pwede na po tanggal. Pwede na po. Mami, ingatan mo. Napagbigyan ko na yung aking anak. Ingatan mo, mami. Tatago ko to. Pati yung harp dito. Pati yung Sa harp. Di mo yung brand. Yan po ang gusto niya. mamimit ba natin si Father? Baka po mamaya. Ito pala. Ito lang yun. Oh, yan lang po. Kaya po sabi ko ayaw ko nang ilayo dahil para makapag-relax pupunta lang doon agad. Sa inyo rin po to, sir? Ito nasa harapan? Oo. Seedlings to ng trees. Yan po ang mga punong kahoy na yan na seedling na mga maulawin na para po pag binamamatay May panghulip ka agad. may panghulip agad, hindi na maghahanap. Yun naman po mga maliliit na yan, pakain po sa kambing yan, na yan yung kinanong ko sa livestock. Yan ang mga, kumbaga sa ano, yung mga nutrient daw, pang maganda nutrition. Yan. So, nag-ano po ako, parang ngayong tag-ulan, ay tatanim. Ngayon naman po, ay magkatag-init daw, ilalaki ng lalaki, edi iniutay-utay ko na pong itanim, edi dinidilig nga lang po. Saan ka nag-civil engineering, JR? Okay, sa Batangas State University po. Dyan ka rin? Oo. Saan ka nagtuturo ngayon? Dyan din? Doon din po. Sa Civil Engineering Department po ako naka-assign. Tapos dyan ka rin graduate? Yes po. Bali po, director, siya ang tinitraining ko na papalit sa akin sa aking totoong negosyo na sa simula pa lang, yung heavy equipment rentals. So, tinitraining ko siya. Nakapagtrabaho ko na rin siya sa labas. So, magkaroon siya ng experience. Tapos siya ay maging matured sa pinapabayaan ko muna po siya na magturo. So, bata pa naman siya. So, kaya ko pa naman. Sabi, sige, magturo ka din.
siya daw ay magmamasteral sa design. Sige, magmasteral ka. So, magpaka-ano ka muna, dahil bata pa naman. Then, sabi ko nga po, ako yung nagkambing, tumutulong siya. Sabi ko nga po, ako yung walang alam sa cellphone. Ang alam ko lang po dyan ay text lang at saka yung tawag, nagkakamali pa. Siguro po, last year lang natuto si Dading mag-messenger. Ginawa ko ng Viber, Messenger, tapos Facebook, dahil hindi ko po makita yung kambing. Pag wala... So, kaya sa Facebook ko, hindi ako nakikipindot, baka ako magkamali. Kaya iwas lang. So, Pero ngayon po, marunong na. Nagpo-forward na po yun ng mga... Isa po, natawag bigla. Video call. Marunong na. ngayon nga ho, nung masabi ko lang na bago mag-pandemic, ay nagtanim nga ako doon ng nara. Pero yun po, ay nung ko lang napagdesisyonan, dahil nakabili po ako doon ng 7.2 hectares na farm. Pero farm, walang tanim. Kung may tanim man na kaunti, portion lang. So, medyo masukal. So, yung panlupang yun ay matagal na daw na pinagbibili, walang nabili. Yun pong ating pupuntahang ere. Dahil wala hong road right of way. So, ginawa ko. Kinausap ko yung ahente. So, nagkasundo kami sa presyo. Binili ko ho kahit walang right of way. Ngayon, plano. Tatamnan po sana ng mga halaman. Katulad po nun, kamahalan ng sili. Sabi ko, kadaming silihan ito. Sana po anuhan ng manok, binisita na. Yung pong manok na parang naka-aircon, yung mga Tunnel vent. yung mga building. Nabisita na ho. Approve naman ho. Kaso ako yung nagdalawang isip. Sabi ko yung pala'y ako ang mamahala. Ibibigay lamang sa akin ang sisiw. Tsaka yung mga doktor kanila. Sabi ko daming may buhay na ere. Sabi ko, teka muna, ayaw ko napapagod na rin tapos kukuha na naman ako ng mas makakapagod pa. Sabi ko hindi muna po. So, sabi ko, kung tamnan ko naman ang mga nag-trial po ako magtanim ng kakao dyan sa tapat na yun ng building. So, nung lumalaki na ho, pag humahangin, bagyo, tumba. Aba, ay sabi ko, pag marami akong tanim, lahat matutumba pag bumagyo. Ay, laking trabaho na naman na rin. So, nagbago huli ng plano, adjust. Then sabi ko, ganda rin ang gawin ko. Tataniman ko kayo ng puno. So, kung tataniman ko kayo ng puno, pati yung mga lupa kong nabili noon na nakatiwangwang sa bundok. So, nakakatulong pa ako sa ating Mother Earth. So, sa climate change, malaking tulong. So, oo nga. At sabi ko, hindi nga po ako makikinabang ng personal. Dahil bago mo pakinabangan niyang halimbawa po yung mahugan siguro mga 25 years pataas. So kung yung mga nara, maulawin, siguro mga 50 years yan. Kung po pwede man sila sa 30, 40 years, hindi pa dapat yon, may sayang lang. Malaki pa ang ilalaki. So, nag-decide po ako noon mga 2019 last quarter. So, nagpa-clearing po ako ng mga lote diyan. Napakahirap po magpa-clearing. Talagang hindi biro-biro. Kahit sabihin mo damo, katatabas mo pala anong kaputol, hindi ka nakakalahati, tubo na ko yung kaputol ulit. Pinanggalingan. Naging problema ko nga po yung bagyo. So, kinakailangan na purningin mo. Dahil kung hindi, pag tinamaan ng bagyo, ubos, tumba. Kung hindi man mabunot, putol ang puno. So, pagka sa
ano, tinrabaho ko talaga. At nung panahon po ng pandemic, nagki-clearing pa kami, pero kakaunti pa ang tanim. Ang tanong ko sa akin sarili ay, Diyos ko po, ito kayo matatapos ko. Dahil ang namamatay ay wala naman po sino-sino. Di ba wala? Mahirap ka, mayaman ka. Pag tinamaan ng COVID, patay, karamihan. Sabi ko, bahala ng Diyos. Sa awa naman po niya, natapos namin taniman ng buhay pa. Sa awa ng Diyos. Sabi ko po, kung ako yung mamatay noon dahil wala nga sinisino yan si COVID, sino magtutuloy na rin? Mga anak ko naman ay hindi naman po sanay yan sa gayang bukid. At noon nga pag sinasama ko bahagya na sumama, bahagya na ho sumilip. Nung binibili ko po ho yun, hindi ko pa binibili. Yung buso kong yan, po mga tinitraining ko, at kami kasama sa sukalan. Sunod-sunod po sa akin yan. Mabuti naman at kumbaga sa ano ay natututo na mag-adjust. Yung kabila po niya nang binili kong daan. Pero ito part na po ng inyo, sir. Hindi pa po. Yan po ay ang luting ng nakaharang. Binigyan ako ng daan sa gitna. Mga nasa Italy ho yan. Bait naman. Ang nangyari. Ay nagpagawa ng kalsada, sir. Nagpagawa rin po ako ng tulay. Ng tulay? Simula ko dito, ako nagpagawa ng kalsada hanggang doon. Pero nagawin ko po yan, may talim na. Yan, kita mo po yan. Aring panabi, tinamnan ko ng mahugan Opo. Di po yan. Ayan. Ang gitna ho niyan ay mga nara na. Ngayon naman, kung po ako nag-alaga ng kambing, tinamnan ko po yung mga tabi-tabi ng ipil. Flaminia. Ayan po. Sabi ko, habang hindi pa malaki yung punong kahoy, ay di mabubuhay po sila. Di pa papakinabangan ko. Pero po rin tabi ng kalsada, yung mga pakain ng kambing na yan, ay mapapakinabangan po ng matagal yan. Ito po mga puno. After 3 years, yan po ang, yung mahugan na medyo mataas. Ito, nara na po ito. Nara na po yan. Kaya kung hindi ko nga po pinruning yan, halos sarado kay taas. So, yan po. Yan. Puno na. Doon po yung mga panabi, magpakain ng kambing. Yan. Indigo pera. Opo. Yan naman tabi yung Rensone, hindi ho maganda. Hindi maganda ang performance ng Rensone sa ano. So hindi ka na ho itatanim uli yan. Yan. Yan na po. Tutok po ako dito nung tubig na may napier din, pag-itan. So, yan po. Wala pa man sa panahon, yung mga indigo pera, pinatanim ko na sa tabi. Dahil para daw ho El Nino sabi ko, hindi na ako mag-iintay ng Hunyo kung hindi na pala uulan. Dahil lumalaki na lumalaki. Sabi mga nara. Ayan. Pwede pong... Yan po ay inano ko ng every 3 meters para sila hindi masyadong sumanga. Para dire-dire. Yan ito po ang ginamas ng traktora na mower. Kaya kung tao-tao lang, ay talaga hong Ayan. Tagalan. Sobrang sukal po nito dati. Ako. Sinabay po namin ito. Ako estudyante. Talaga pong sakripisyo ang mag-clearing, ay po ang traktora pangtabas. Yan, pag po ba yan ay nakailang taon pa. Hindi kay malaki na po yan. So, galing-galang po sa Taglugon ang nara, kaya bago pa lang sila dumadahon. Yan po side na yan, po, mahugan yung mga talibes. Tapos yan, kung yan po hindi na disgrasya ng bagyo,
ay malalaki na pong ano yan. Marami po dyan pangalawang tanim na pangatlo. Sabi ko, ang pagkatanim pala po ng punong kahoy ay pahabaan ng pasensya. Kasi kung ikaw po sabi ko nga kung ako'y tatampo at pagkakatanim ay nasisira, namamatay, hindi ako makakatapos. So, pinagkatsagaan ko yan. Pag minamatay, palit. Yan po. Ito po ay nilagyan ko ng linya ng tubig. Hinahakot po ang tubig diyan. Yan po. Puno na. Ito ay parang subdivision. Tama. Maganda pa ang view ay doon sa may niyog. Hindi pa nga nagaganda. Ayan. Isang hilera po dyan ng niyog, sobrang ganda po. Sabi ko nga po kay Daddy, baka may gusto mag-prenup. Oo, maganda. Ano nga po? Maganda, no? Ito po yung mga after 3 years pa ay napaka na po. Pag ganun na po, no? Yung po isang luting yun, nabakante, doon ako nagkatanim ng mais, ginagawang corn silage. Hinahakot po dito. Ayan po. Ito man po mga nyug dito, kasi naman hindi nahahaba ang buhay ng habang mahaba. So naman ko po ng sa pag-itan. Para matanda na sila, Anong puno po ito? mahugani po yan. Mahugani. Talaga. Wala pa yung aking tao dahil alas 12 pa pala. Ayan. At yan po palang panalim na yan, na-experience ko. Pag bumili ka ho niyan, maliliit pa. Kailangan pala po yun ay dalhin mo muna sa iyong lugar, palakihin mo pa. Di maliliit po yung plastic. Ilipat sa malaking plastic. Then, hayaan silang mag-adjust doon sa klima, sa pagkataniman. Then, Nung binili po yan ni Daddy kasi katangkay na. parang ano lang, liit. Ang dami yung namamatay. Kailangan ay alagaan mo na. Ayan. Ayun, nabubutas pala yan. Hindi ko alam yan eh. Ayan. Bukas naka-schedule na ang Sinro. Paparito sa mga tinimanggot kanilang. Ini-apply ko po ito ng registration sa Sinro. Para pag dating ng araw, walang problema sa mga anak pagputi, sa mga ina po. Talaga pa sa pag-release na siya. Pag naging masukal po eh, magpupunta. Pero pag na-clearing po, magsobrang. Sarap na umatay. Ilan taon na to, sir? 3. Yan po yung mga red nara. Mabagal po lumaki ang red nara. Maramihan po na rin white na eh. 3 taon po. Malalaki na, 3 years. Ang naging problema po na rin ay kung mga gusto kong mapatay ang mga damo, gumamit ako ng pampatay ng damo, yung chemical ini-spray. Maganda ho, patay ang damo. Ngayon yan po pala naman ay may side effect sa puno. Hindi nga ho siya basta-basta namamatay, pero mamamatay din ho siya pagdating ng mga ilang buwan o 1 year. Nagiging para ho siyang cancer. Oo, nabubulok ang utay-utay yung ugat. So nang madiscover ko ho yun, ay huli na. So kaya nga bumili na lamang ako ng traktora para talagang malinis.
So yun ang isang bagay na aking pagkakamali na kasi wala naman nakapagsabi sa akin, eh di gayon na nangyari. Hindi na tayo. Wala. Para sa akin, ito yung pinakamagandang version. Hindi sila. Kasi sila ang ano, mas Kung mag-free na po, ito yung pinakamagandang version. Unless po lalaki po ng malaki na yung puno ko, mas maganda na po. Pero sa ngayon po, medyo marami din po yung yan. Dito. Iba na ito. Ganda, no? Sa tubig. Direktor, tubig po. Ay, sir. Dapat talaga. Aklan. Katanghalian po tayo. Sir. Grabe ang ano mo, sir, investment mo rito. Sabi ko nga po, Direktor, ay ano, talagang sakripisyo po. Sakripisyo. Unang-una nga po yung sinasabi ko na wala ka personal na babalik sa iyo. Sa akin, return of investment. Kung sa akin personal. Kung balik po niya na isa ina po. Wala sa akin. So sabi ko nga, hindi naman tao na bubuhay sa sarili lang. Di ba? Sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan. So yun din po yun. Basta sabi ko nga, ako'y masaya. Ang akala ko nga po noon ay iniisip ko na hindi ko na ito aabutin kung sa paglaki. Ano po. Pero sabi ko nung huli, nakapagtanim po ako, sabi ko, baka pala ito abutin ko rin. Dahil ako po halimbawa ngayon ay pa 61. Oo. Oh, Ewan, bata pa, si sir. plus 20. Ay masaya na po ako doon na nakita ko na yan ay lalaki. Yung simula sa maliit, lalaki. Yun. Yan po mga punong yan sinasabi ko na, sabi ko nga, ang interpretasyon ko noon, puno yan, madaling itanim, madaling mabuhay. Masilan din po sila. Maselan din. Tapos yung po mga punong yan, may kanya-kanya din na climate na sila ay kamats. So, aalagaan po sila. Didiligin. Lalagyan ng fertilizer. Tako. Pine-fertilize. Oo, nung pumaliliit pa yan. Ito, nagkapong, isipin po, kada every 50 meters yan, malas may ganare. Hinahakot po ang tubig niya galing doon sa atin sa bawan. May mga gripo po yan, nakabaon. So para di utamaan ng traktora. Yun po ang ano. Sakripisyo talaga, sir. Oo. Wala po. Kaya sabi ko, inaalala ko nga kayo, sabi ko, atin nga ito document para naman dumating ang araw ako'y maalala ang lulo. Saka makita nila na Opo. meron pala. Never pa po itong naging public. Ito pong lugar na. First time. First time makikita. Ako po ay nagnegosyo sa Apple. Hindi po ako nag-advertise. Hindi po ako nagpa-anonsyo sa radyo, sa kung ano man. Ito po ay first time ko na nakikita ng mga kakilala ko kung ilalagay nyo sa YouTube. Opo. Kaya sabi ko, bagamat hindi ko naman po yun hilig. So, sabi ko, gagawin ko na. Total, ako na may edad na. Salamat, sir. Ako na may makapagbahagi po ba sa kapwa na ano talaga yan si HBR. So, yung galay negosyanting ng heavy equipment o anuman. So, kaya po sabi ko, ako naman nung hindi sabi gaya-gaya, kasi po nung before pandemic, islak ang ano, tapos sabi ko, sige, mag-focus ako dito. Kaya nga ho, kita naman po ako mag-focus, talagang binigyan ko ng time, binigyan ko talaga ng alokasyon, at ako talaga nagtrabaho. Kami huwag tinangitin
Talaga to. Pero sir, may consultant ka rin dito. Wala po. Magtanim ka. Totally wala po ito. Paano yung mga planting distances mo? Ay ako na po ang parang ako na po nag-ano diyan dahil sabi ko kung yan po ay every 3 meters. So ang kailangan ko lang may puno, hindi ho sanga. So tama na yan. Kasi pag po yung sobrang layo, tama nga ho, malaking-malaki ho yun, lalaki ng malaki. Pero ho yun, sobrang masanga. Masanga. Oo, mamayang guong ang sanga. So, yan. At talaga pong lockdown. Wala po kami lockdown. Di ho ga, nung panahon ng lockdown, kada barangay sarado, kada kalsada sarado. Yan po yung ginagawan ko ng paraan yung mga tao kayo makaabot dito. May pagkakataon ho kami nakalusot na sa lahat ng daan. Pagdating doon sa entrance mismo, papasok na lang ng farm na doon ang checkpoint. Adi, kinakausap ko po ang barangay captain, mga taga-health. Adi, diskusyon ho. Ay di ko nga ho magandang intensyon. Ay di ho pinagbibigyan. So, ay bago, sa layo po ng ating tinakbo, gano'ng karami pong checkpoint. Kaya rin ako ng buko. Ayan. Kaya no, bigyan ng daan din eh. Sabi ko, yan, di ginawa po yan. Nakakapasok naman sa sasakyan. Kaya kahit man ho, kasi noon ako nung magtanim na yan, hindi ko naman alam na ako magkakambing. Okay. So kung alam ko po ako magkakambing, sana naglagay ako ng space dyan na para sa kambing, taniman. Gayon, hindi ko naman pwedeng putulin yung mga tanim dahil Pero sayang. pag lumaki na po yung puno at gusto mong magpakawala ng kambing dito, hindi niya kakainin yung bark ng puno. Tingin ko po sisirain. Sisirain niya. Nag-trial po ako doon sa akin doon. Daw hindi. Ay, isa rin ho. Hindi. Ganun din. Makikita mo po mamaya doon. Yung nag-trial ako doon na binibitawan ko ang mga tupa. Ay talaga hong... Yung bark. Hindi ho, na kinukuskus ko ng ulo. Ng Ito sir, naharbisan nyo na ano po. ang pagkain ng kambing. Kaya po sa susunod ang aking ipakakain kumpay sa kambing ay mismong tanim. Hindi damo na lang. Talagang nagpapasalamat ako kay Lord na hindi po niya tayo pinainitan. Kita ko nakapansin mo po. Napakatindi ng init Malamig nga. tayo po ay pinapayungan ng alapaap. Kaya nga po ako may dalang baka biglang umulan. So, salamat sa Diyos at kinikulimlim. 3 years from now to sir, maganda na to. Opo. Kaya nga sabi ko kaya ako nga po kung nag-decide na sabi ko kontakin kayo dahil iba na ang tanawin after 3 years pa. After 3 years. Oo. Pero to sir, kahit na prinun mo, lalaki pa rin yung sanga na yan? Tataas pa rin? Dito po magpupokus ang paglaki niyan sa katawan. Ari naman po mga sangang yan, ay di makukuha pa rin po ito. Yan, malalaki yan. Dahil yun naman po bang lalawit ng gayon, yun naman po yung natatapon na lang. Ito sir yung Nara, no? Nara po yan. Ito po. Nara, Dalawa lang po dito ang tanim ko, Nara at mahogany. yun lang. Yung pong paikot, mahogany. Oh, tsaka po yung nyugan. Pero po itong mga inner na ay lahat ay Nara. Kita mo po ang istorya na ring kaliwa na ito. Yan po ay kami pa ang nanungkit ng bunga. Nabuto ng Nara. Ipin mo. Kaya hindi, kumbaga sa hindi ko katulad na rin, binili ko, seedling na talaga. Ito talagang buto. Buto po. Sinungkit sa puno. Saan po yung puno na yan? May isa po akong luti doon. May May isang puno. Opo. So marami pa kayong may tatanim na pagkain ng kambing dito. Marami pa po doon. Parang yung aking inanong yun, siguro may 15,000 na eh. Ang katawiran ko naman po, di bali sobra yung aking seedling ng pananim.
Kisa naman sa kukulangin, bago ko po makapagpalaki niya, ito po yan. Di sana po itanim ko ito, sabi ko nga ay ngayong Hunyo, ngayong tag-ulan. Lalaki na ho. Mahirap na ho itanim yan dahil mamatay. Ngayon ay wala daw namang ulat, El Nino, itabi ko, itanim na yan. Ito po sir, caretaker niyo ta. Ng aking pao. Yan lang po ang ginagamit ko na pang okay, so, epektibo. Itong night gear po sir, sa inyo din ta. Oo po. Kaso nga lamang, ayaw naman kainin ng aking mga full blood. Bakit? So, masyadong Baka kailangan mong gilingin. giniling ko na rin po, ayaw rin, yung pihikan. Doon ko lang po sa upgraded, tsaka sa tuba. Noon po, grabe yung sokol niyan. Ako, talaga ho. Ito yung kailangan kayong nagpapa-grass cut sir. Hindi, araw-araw po sila nandito. Kaya lang hindi mo makita po ngayon, lunchtime. Lunchtime. First time kong makakita ng tree farm. Sir. Ako nga po, nakita ko po yung nag-ano ko ng tree farm noon. Malalaki na, pero noon, may ano ka po na pinakita sa YouTube. Mga puno din, pero hindi lang ho ganito nagsimula sa maliit. Medyo malalaki na yung pinakita. Tanim po ako, marami rin ako maulawin doon. So magagandang kahoy ng titigas, balayong. Parang din po. Yun naman po sabi nga nung iba problema mo pagdating ng araw dahil hindi mo naman yan ma-harvest. Pag hindi naman, ang gobyerno naman yung nakakaunawa yan. Di kung anong requirement ng document ng gobyerno, di sundin mo yung pag-document. Nasabi ko nga po sa iyo na bukas naka-schedule po ang Sinro Lipa. Titignan na ito. Bibilangin po nila yan. So hindi po sila nag-register ng maliliit pa. Dahil nga naman po mag-register ng maliliit, tapos di naman mabubuhay. So, pero ito pwede na ipa-register sir. Nakasabit pa. Yan nga. Itong mga damo na to, pwedeng kainin din ng kambing to. Upgraded. Opo. Marami po nangungumpay din pinapakain sa baka. Di ba ka? Sa 3 taon, kung gayon ho ang puno. Di ba ka? Sa 5 taon baka isang laki na ng katawan ko yan. Tuwing kailan ka nandito sa farm sir? Sa ngayon po madalang na. Dahil maintenance na lang po Pero nung talagang Araw-araw. dito po, panahon po ng pandemic, tutok po ako dito. Hindi ko po nalaman na natapos ang pandemic. Pero makita lang naman pong ganyan, sulit na. Bakit ho, puno ang naisip nyo, hindi fruit trees? Kasi ang prutas po, baka maging ika-stress ko pa. Dahil po, kumisan, aasa tayo na may bungang kukunin, pero pagbalik mo, wala na, labit-labit na ng iba. Ngayon, para umiwas na po ako doon, nag-relax nga lang at medyo may edad na, hindi ho nila makukuha yan. So, tsaka ho, kung magpuprutas po ako, trabaho po talaga yon.
Dali kung magpuprutas ka magtatanim ka ng prutas na basta't nagtanim lang, hindi mo alagaan ng ayos, wala din po mangyayari. So pag bumunga naman wala pong katapos trabaho yon. Di ba? Puputihin mo, imamarket mo. Yan po sinasabi ko na parang nagkakakanser. Yung epekto po hindi ko napapangalanan ng pampatay ng damo. Dahil masama naman na basta't po yun ay pang-spray, di pampatay ng damo, huwag ka gagamit. Lumalaki po siya pero parang cancer. So sayang po ng So hanggang ngayon po may namamatay pa. Yan utay-utay. So wala naman pong nag-a-advise sa akin. Yan katip po yan Parang cancer yan. Pero at least hindi nakadami yan namamatay. Yung naman pong iba niya na hindi patay, nagdulugon lang. Pero mayroon talagang patay na. Apekto po ng gamot yan. Magkano isang seedlings nito nung dati sa? Yung pong maliit na yan 15 pesos. Yung maliit-maliit lang, parang sardinas yung yung lalagyan. Yung lalagyan. Ay, tatanim agad yun. Patay ho yun. So may tatanim mo Iintay po yun ililipat po ng plastic yun. na mas malaki. Mas malaki, mga 4x4, by 12. Iintayin po natin. Nursery pa rin. Aalagaan po yun doon sa doon. Palalakin po ng mga gadaliri ang katawan. Saka yun po. Saka ita-transplant. Dito. Pag po, nag-trial po ako ng gayon, nako. Kung halos kung anong dami siya din, ang dami ng patay. Yun ang sa akin ay the best na na-experience ko na dapat ay gawin. Sa nursery muna, ilang buwan, ilang taon doon sa nursery bago mag-transplant siya. Hindi naman po, pag po yun inilipat mo mga 3 buwan, malaki na po yun. Mark! Siya po ay pamangkin ng peanut na rin na binilhan ko. Kaya sila na rin na nag-maintenance. Yung buko, ipadala mo na lang doon kay kay Lester. Oo, yung magandang buko. Pagluwag sa sasakyan ni Director ay makatikim ng bukong Batangas. Para malaman ang difference ng bukong Batangas. Natry na po yung Champening Batangas Champening Batangas. Bukong Batangas. Bukong Batangas. Nakakatawa po dito ang niyog. Sa amin sa Quezon, yun may kinakawit. Dito ay inaakyat. Pag kailangan mo ng buko ang kukunin. Pag kailangan ng niyog, hindi niyog ka kinukuha. Kaya yan na hindi nasisira ang pananim kahit nasa pagitan ng niyog dahil inaakyat, tinatali. Ano po, nabili na to? Adi, yan po sila po ang kausap. Adi, pag natapos sila, ang pinagbintahan ay isusulit ng para akin. Kano po isang buka nila? Hindi ko na po nalalaman yan. Sila na lang. Isang buko? Sila na mag-ahap. Totoo siya. Areho ng bilhin ko, hindi ko alam na ito yung sakop. Akala ko yung walang niyog. Nung sukatin, hanggang dito pala. sabi ko pala yung magkakanyugan. Hindi ko alam. Ay, makikita po kayo sa TV, sa YouTube. Si Director Bade, ng agribusiness. Ayan. For safety baka. Lumabas sa cellphone din nalaglag. Kaya yung puno maraming butas-butas. Tama, nakaakyat. Kasi daw po pag nalaglag yung nyog, maasim. Tsaka ako nababasag. Nababasag. Pangalawa, kung hindi niya tatalian, hindi ko siya papayagan. Dahil naman makapasira po ang tanim, lalo nung maliliit pa. Tama po. Kaya... Mahangin lang. Lamig ko. Magdidi mo tayo na. Isang Tapos hindi siya yung babagsak na gano'n. Hindi. Para hindi masira yung halaman. At saka sabi nila, di ba,
Pag daw bumagsak ka, asim na daw yung lasa. Sabi nila. Alam niya no kung alin yung kailangan i-harvest. Kaya hindi siya maraming kalat-kalat na buko kasi pala hinaharvest nila yung pamilya. Yan o. At saka ho yan ay pinasisibot ko po yung mga bunot-bunot, palapa. Dahil hindi ho pwedeng traktura yung mower, tatamaan po ng talim. Ilang taon na kayo sir sa main business niyo? Ilang taon yung business niyo? Nagsimula po ako yun ng 1993, di ulit 30 years. 7 plus 23, 30 years. Wala pa si JR noon. Wala po, nagnegosyo ako, ang anak ko pa lamang ay dadalwa po. So, nag 5 plus 1 pa. 5 plus 1. Maganda po ang ano rito, at ang malaki-laki ang ano. Maganda. Mas magandang view dito. So ang ano sir, nung tinanim nyo yan, ang management mo dyan, dilig. Opo, dilig po at saka linis. Linis, so. Tapos po ang problema po niyan, lalagyan po yan ng pasak ng kawayan. Dahil po yan, Magaganoon. oo. Ngayon po, Maliit pa. pag nilagyan mo po ng pasak ng kawayan, magagasgas naman po yung katawan. Oo. Mawala yung balat, mamamatay. O magkakadamage man kung mabuhay. So ilalayo mo po yung pasak. Tapos tatalian mo po siya ng straw na nakakagalaw siya ng hindi na... Ilang taon yun? Na ganun. Hanggang hindi po sila kayang tumindig na kanya. Mga ano po yun, mga 1.5 year po yun na gagawin. Ganun. Oo. Tapos po yun nung una, ang akala ko, hindi ko pinapruning, itatanim, di ang taaso. Oo. Kailangan din pong pruningin dahil tutumba nga. Kaya ngayon, bago ko itanim, pinupruning ko na pag sobrang taas ng pananim. Dahil po, halimbawa, gadaliri ang puno. Oo. So, mas mataas na po sa tao yun. Oo. So, pag itinanim po yun, ano po yun, sabihin madaling matumba. Kung mga po walang... Pwede mas mataas konti bago i-prune para mahaba yung puno. Ay mamimili po tayo kung gusto mo po yun, ay di maraming mamamatay. Kasi matutumba ho eh. Gusto po pag hinangin, bali ang puno. So, kaya po yun ay tabo pagka-pruning. Noong una, naaawa ako, dulo lang. Napupresyo pa din, pababa ang pruning. So, nakakahingi ako. Sila sir, bigyan mo din sila. Meron pa po ako sir. Ako bigyan mo tayo. Ako yung nakapira muna. Pag ini-interview. Nakape. Dati naman yun. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mamalengke online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.